So, hello guys. May kasama tayo ngayon for another vlog. Dito si Izel and Luisa. Ako nga pala si Isel. So, bale, mag-almost 3 months. Ay, almost 3 months. Sorry. Mag-almost 3 years na rin ako dito sa Finland. Hi, Luisa po. From Philippines, Isabella. I am here sa Finland almost 3 years na. Probably around 2 years and 7 months actually. And we are working at the Päiväkoti Daycare Center po here in Finland. Together, same company but different branches. So, pareho silang 3 years na dito sa Finland and working as, ano yung position na? Actually, we have a degree as a lahihoitaya, practical nurse, yes. Yun, yung nag-ano kami ng mga basic na gawain sa Päiväkoti. Like, ginaguide namin yung mga bata, ganun, paano sila kumain. Yung parang tinuturuan din namin sila yung depende sa age nila. From newborn to 6 years old. So we also guide them to develop speech, social skills, tsaka sa language, basic learning, mga numbers, ganyan, colors. Saan kayo sa atin sa Pilipinas? O sa Nueva Vizcaya, shout out sa mga taga Nueva Vizcaya dyan. Isabella po ako. Ilocano Yeah. naman kayo. Well, amin tayo. Tapos ayun, nasabi na din nila na working sila sa daycare center and lahihoitaya sila dito sa Finland or yun yung practical nurse. Usapan natin yung journey to Finland. Ano yung reason bakit ka nag-decide na mag-Finland? Para sa akin hindi ko alam talaga yung Finland. Tapos lang yung kaibigan ko na, uy, mag-apply tayo sa Finland, ganun, sabi niya. Sabi ko, saan ba yung Finland? Parang pag after nung namin, napasearch talaga kung ano yung Finland, ganyan, kung saan siya yung part, ganyan. Tapos nung nasabi kasi niya na parang doon is may chance na kuha ko yung pamilya ko, ganyan. Kasi nandun kami sa Hong Kong, so parang ang na yung LDR, ganun. Tapos, nung sinabi niya na may chance na makuha yung pamilya, kaya green up ko na rin talaga. Well, actually, lahat kami is from Hong Kong and we are working there as a helper. So, yung aming working situation is actually very difficult because we work Monday to Saturday and it's really long hours. Sometimes 6 a.m. to 10 p.m. ganyan. So, wala kaming masyadong freedom when it comes to kahit day off mo, minsan kailangan mo pa rin mag-work. So, I think for me kasi, matanda na, ganun. Pero cute pa rin. So, I'm trying to find a better working situation. So, na-encounter ko siya, tas nakita ko yung sabi, work-life balance. So, I think it's a good thing for me. And then also family ties. Kasi nga, I'm a single mom. So gusto ko din naman makasama yung aking anak before siya, alam mo na, mag-adulthood and magkaroon ako ng apo. Sana hindi pa. Nung bagong dating kayo dito, ano yung mga naging masasabi nyo na biggest challenge? Para sa akin, nung unang dating ko talaga is yung language. Language, as in talaga yung pinag-aralan namin. Yung akala namin, may apply namin dito. Iba talaga nung pagdating namin dito, ang bilis nila magsalita. Tapos parang, siguro sa bilis nila magsalita, parang isang word lang yung naintindihan ko. Tapos naglo-loading pa. Yung tinatry kong intindihin yung buong Hindi updated ganun. yung software. Pero sa ngayon masasabi ko at least nakaka-adapt na rin, ganyan. Tapos sa weather din, dati, ang daming talaga, yung ang daming patong. Madaming layering. Maraming layering. Tapos, ngayon, parang isa na lang. Wow, Ganyan, social. talagang na ako. all. Naka-adapt na talaga ako. Nahiya naman ako sa shoulder mo. Sobrang adapt na, I think the first thing that hit me is yung differences talaga sa culture tsaka sa language. Kahit parang mahirap, it's still fun, you know? Di ba? Basta may tiyaga, may nilaga. Pero nung di na-challenge kayo sa culture, na-challenge kayo sa language, naisipan yung umalis? Naisipan yung lumipat or umuwi? Ako nung mga siguro first, kasi dumating kami dito mga August. So, pa-winter na rin yun. So, ang bilis magdilim. Kaya parang ko dati, umiyak pa tuwing gabi. Kasi parang gusto ko na umuwi. Kasi
Yung parang naaano ako dati, yung parang nahuhomesick kasi pero nung ano man na, yung pagtapos na ng winter, ay hindi ko na naisip na umalis, ganyan. Sabi ko, ang saya pala umalis ka sana, dito. di sayang. Alam mo, umuupo ako minsan sa lake, ganyan, tapos nag-ano ako na, ay, thank you. Nagmumuni ako na sa, ang ganda talaga dito, yung parang ganun, yung parang na-appreciate ko lahat. Hindi ako makapaniwala, nandito na ako. Sabi ko, dati nasa Hong Kong lang ako. Umiyak din ako kasi sa sobrang, ibang, proud na proud. Congrats. Yung parang proud na proud sa sarili ko kasi dati ilang oras lang yung tulog ko dati nung nasa Hong Kong ako nung nag-aaral talaga ako ng language. Kaya sobrang grateful ako nung time na hindi ko na naisip na umuwi. Yun nga parang nagiging ano ako na sabi ko na mas higher talaga yung thoughts ni God kaysa yung thoughts natin. Kaya sobrang bless ako kaya parang inaano ko yung sarili ko na wala akong rights para magreklamo, ganyan. Ako. Kasi I've been working abroad for more than 10 years. So as an OFW, alam ko yung hirap, but hindi pumasok sa isip ko yung mag-give up. Kasi there are choices na, di ba, we chose to do this. So, kailangan mo panindigan. Yes. Kasi hindi mo papanindigan, sayang din lahat ng pinaghirapan mo. And I think hindi naman lahat madali sa start. So, everything at the start, kailangan talaga mag-adjust ka, mahirap. So, it takes time. Although mahirap, just keep on trying. Tsaka yung sinabi mo nga kanina na nag-effort ka na eh. So, ba't hindi mo pa panindigan? So, pag-usapan naman natin yung working in the daycare center. Paano kayo nag-apply sa Finland? Paano nyo nalaman yung opportunity? May agency sa Hong Kong, which is managed directly ng company ng from here. HSS siya. Meron silang office sa Hong Kong. So, yun yung pinik namin. Na may ganun? Saan yun nakita? Sa newspaper? Ay, sa ano yan siya? Actually, meron silang Facebook account. So parang nakita So, doon lang sa Facebook, sa browse lang sa newsfeed. Ang ano po nila is Working in Finland, ang kanilang official Facebook page, yes. mo nakita yung Hindi ko nakita yun. Kasi narinig ko lang sa isang kaibigan kasi sabi niya Isel, ba gusto mo mag-apply din sa sa Finland, papunta Finland, sama ka para dalawa tayo, sabi niya. Tapos unang tinanong, legit ba yan? Kasi natakot ako eh. Oo, sabi niya, ang daming nakapunta doon. Tapos yung kaibigan niya, papunta na rin, sabi niya. Tapos sabi ko, baka naman ang laki ng magagastos dyan, sabi ko. Sabi niya, hindi. Sabi niya, libre pag nag-aral ka ng language, libre. Tapos, ang mo lang is bibili ka ng ticket. Pag aalis ka na, dun ka lang gagastos. Pag aalis ka na, paglilipad. Pero may agency din po sila sa Singapore, I think. Yes, Hong Kong and Singapore. Yes. Okay, HSS both. Yes, working. Curious ako, very different ba yung work nyo ngayon sa work nyo sa Hong Kong? Oo, malaki. Just you. Oo, malaki talaga. Kaya kung pagpipiliin ako, syempre, mas gusto ko yung ngayon. Yung work culture dito, ano yung sasabi nyo? Ano yung feedback nyo? Kung strict ba, relaxed ba, masaya ba kayo? Masaya. O relax siya, hindi siya nakaka-stress as in. Kasi, kala mo ba na, Monday to Friday lang yung pasok, ganyan. Tapos, 7 hours and 45 minutes lang, ganyan. Tapos, uwi ka na, ganyan. Work-life balance talaga. As in, sobrang hindi siya nakaka-stress. Sobrang relax, ganyan. Sa sobrang relax, gusto ko na nga lang talaga dito sa Finland eh. Parang meron kang private time for yourself na yung nasa Hong Kong ka hindi mo magawa kahit after work na. Hindi ka makapag-relax na kahit gusto mong manood ng TV na hila-hilata. Hindi mo magawa kasi wala kang sariling space. Sa Hong Kong kasi pag helper ka doon, required ng government na nakatira ka din sa bahay ng amo mo. Kamusta naman yung mga Finnish na colleagues nyo sa work? Wala man kayo na-experience na discrimination, gano'n? Okay naman sila para sa akin siguro yung Bias? parang sa language. Meron akong parang na-feel na gano'n dahil sa language, parang nase-set aside ka kasi nga yung parang dahil nga sa language. Ganun. Hirap din sila kasi, yung mga iba kasi, hirap din i-translate sa English. Tapos yung iba kasi, ayaw talaga din nilang mag-English. Kasi yung parang nila na ikaw yung pumunta dito, dapat ikaw yung mag-adjust. So, dati ko kasing area where I was working, andun yung
awkwardness. Parang may wall in between. Oo. Parang gusto mo makipagkilala pero parang sila yung medyo parang hindi sure na makikipag-usap ka sana pero parang ano sila na hindi ka nila maintindihan, hindi kayo magkaintindihan. So parang sila yung sila yung nagbaback out. I think kahit saang country ka mag-move, meron talagang ganong situation sa umpisa. Kasi parang kinikilatis ka, alam mo yun? Na tinitignan ka, work it, parang inaano ang value mo. Lalo na sa work, na dapat ba talaga na okay siya dito? Yung mga ganon. Andun yan sa umpisa. Pero as you move on, mababasag naman yung wall na yan. Kasi It takes meron time. din yung mga fins talaga na naka-appreciate sa yung Parang sa umpisa hindi mo ma-feel na Pero kapag may nakakakita na nung effort mo, tutuwa ka na. So worth it ba na nag-move kayo sa Finland? Oo naman, sobra. Actually, yeah. Sabi ko nga, if you go back, sa situation namin sa Hong Kong, tapos, sa sahod. Actually naman, mas worth it. Kasi, yung pagod mo is, kumbaga, napapagod ka, pero nababayaran ng tama yung pagod mo. Hindi kagaya dun... Compensated. Yes. And you have extra benefits, like health benefits. May sick leave ka. Tapos meron kang loma. Tapos meron pang may loma raha. Kasi kung sa Hong Kong before is wala yan Ano na lang yung ma-advise nyo din sa mga gustong pumunta dito since nakapag 3 years na kayo sa Finland, yung mga padating, anong mabibigay nyo naman sa kanilang advice? Sa language talaga. Kailangan talaga yung kung ano yung inaaral nyo, kung kinakailangan mag-advance learning talaga kayo sa language kasi sobrang importante. Tapos kailangan sila mentally ready. Yes. Kasi dito kung mahina loob mo, iyak ka talaga. What makes you proud of yourself? Nung nakagraduate na yun, nakita ko yung todistos, ganyan. Kasi nung pagpunta namin dito, tapos nag-aral kasi kami agad ng yung Layhoy Taya, ganyan. So, ilang oras lang yung tulog kasi ang daming mga, tas kasi kailangan tapusin yung ganito, tas ilang subject. Pero worth it naman kasi yung language namin, so far I think, Kaya na. Oo, kaya na. Pero Slause. Ano naman yung what makes you proud of yourself? Ako? Kasi alam mo yung feeling na when you came here, na parang inaano ka nila, tinitignan-tignan ka nila kung parang yung value mo, parang hindi nila nakikita. Nakaka-proud lang na ngayon, sila na yung natutuwa. Yung mga ka-workmate mo na yung natutuwa sa'yo na sinasabi nila, buti na lang nandito ka. Alam mo yung kino-comment ka ng gano'n ng mga ka-workmate mo, nakaka-proud. Kasi ibig sabihin, tanggap ka na nila. Tanggap ka na ng society, di ba? Congrats sa inyong dalawa. Congrats sa'yo. Congrats din. Permanent Bakit? ka na So, ano yung mga socials nyo? Meron akong page na Isel de la Cruz Gamiao. Pero hindi naman siya yung Yun ba yung pinanood ko, yung may maraming videos, mga reels. Sa naman ako sa TikTok ako nagla-live. Pero Thank you ng marami sa pag-guest. wow, sana Pag-guest sa ating channel. Thank you so much. Ayun, so ayun lang guys. Thank you for watching. Thank you guys, please subscribe. Siso Life with Julie. yeah, like, subscribe, comment, share down below. Down below. Down below.